Good evening kabayan, si Dupont po ito ng Dupont Balikbayan Box dito sa Houston, Texas. Good evening kahit na maaraw pa. Ganito talaga dito sa Texas kapag magsimula na siya ng daylight saving time. Maaga masyado yung oras sa paumaga at hanggang hapon may araw pa. Actually pagdating ng summer abuti pa ng alas 8 may araw pa rin. Yun hindi na yung in-adjust. Ano na yun, talagang yearly nangyayari na yan kapag summer. Ngayong spring nagumpisa na ng ganyan. Hanggang alas 7 yan. Ngayon 6:15 na. So aabutin ng siguro habang nagbablog ako, bababa na yung araw, didilim na mamaya-maya. Mapapansin nyo na nag-iiba na yung liwanag ng video. So meron akong tip pala na sa mga customer. Kaya yung box namin ginawa talaga namin na hindi siya recycled paper. Dahil sa example na to na ilalagay ko na picture. Lagyan sa taas. Napapansin nyo, yung guhit niya, parang may lubog. Meron siyang circle na pula, may lubog. Dahil yan sa customer, yung ibinaba niya sa sasakyan niya. Yung itong isa naman, meron siyang bilog sa ilalim ng box niya. Yan. Ano yan, sa pagbaba niya na tumama sa dali niya, sa pagsungkit niya na ilalagay. Kasi ano yan box yan sa drop-off. Kung napansin nyo, sa ilalim kung mababasa nyo, nakalagay din dyan, recycled corrugated box. Kapag recycled corrugated box, malambot po. Okay, balik na natin. Kabayan, itong mga box na ganito, kaya sinasabi namin malambot, at hindi kasi galing sa virgin tree, durog na ulit. Kasi kapag ginagawa yung karton sa mga galing sa virgin tree, malalaki ang fiber. Ngayon, pag gagawin ulit, dahil i-recycle nila, dudurugin ulit yon para gagawin karton. Tapos lalagay ng konting pangdikit para mabuo siya. Hindi na siya kasing tibay nung dati. Dahil mas durug na yung fiber, mas maliliit na. So yung mga nagiging problema ng iba na sinasabi nila, kaya daw yung box daw nila dumarating sa Pilipinas na pinadala na sa ibang cargo company, pisak na pisak, sumabog, may kanto na parang triangle. Yung pisak na pisak kasi malambot yung box, walang laman yung taas at mabigat lang yung ilalim, tapos mabigat siya, hindi siya kayang buhatin, kumbaga overweight siya, baka dumbbell yung pinagpapadala tapos walang laman sa taas. Napipisak siya kasi hindi lumalaban na yung karton. Malambot yung karton dahil recycled paper siya. Yung mga box naman na may triangle na parang butas, dahil po yun kapag bumagsak yung box na katabi niya, nakakakantuhan, kaya triangle. Kapag hindi recycled paper ang mga box, hindi lumalaki yun ng 2 inches. Minsan 1 inches lang kapag hindi recycled. Pero kapag mga recycled, minsan 3 inches pa yung laki pag tumamabog, butas na. Ganyanin mo lang ng kuko mo, babaon yung kuko mo papasok Yung hindi recycle, hindi. Pipisatin mo, lulubog siya, hindi siya mabubutas, lulubog siya. So ganun yung pinagkaiba ng mga recycled tsaka hindi recycled na box. Kaya dati kasi nag-recycled paper din kami na ginamit. Tinigil namin yun dahil nga napansin namin. Kahit doblehan namin ng box, kapag binubuhat namin, tapos pinatong, maingat kami sa pinatong namin, pero yung pinatong napipisat pa rin. So, ang solusyon talaga, kailangan, dahil mabibigat ng mga balikbayan box, no weight limit tayo, mapapatungan yan, kailangan matibay na klase. So, para maiwasan natin yung mga problema na gano'n, na nadudurog daw yung mga laman, yung dilata raw nila, tupiin na, gano'n na rin. Parang residente. Kaganyan na. So, pag dumarating siya, mali na yung itsura. Kumbaga, straight siya, tabingin na tabingin na, o kaya pisat na, o kaya butas na ng kanto, o kaya sabog yung ilalim, nakanganga. Dahil yun sa pag bumabagsak siya dahil mabigat, bug, pumuputok yung ilalim. Isa yun sa dahilan na pumuputok dahil mahina yung box. Kahit i-tape wrap mo siya, lumulobo siya, bumibilog. Hindi siya makaputok ng diretso dahil naka-tape wrap siya. Kaya lagi ko sinasabi na kapag ganitong brand sinabi sa akin ng customer, sasabihan ko, opo, tinatanggap po namin yan, kahit na malambot na box yan, i-tape wrap nyo lang po para maging matibay kasi hindi naman po namin yan mababago na dahil naglagay na kayo ng laman.
Kung box namin ang ginamit nyo, okay, maniniwala kami matibay yan. Wag lang yung noon na box na una pa namin mga ginagamit. Pero yung mga ngayon, simula 2023 yata hanggang 2025, wala na tayong box na ginagawa na recycled corrugated box. Puro mga parang from virgin tree na, matitibay na. Sa mga gusto po magpadala para sa June, this March for Mindanao, kung magbabakasyon po kayo, this March po kayo magpadala. Huwag po kayo magpapadala ng April para sa June na bakasyon nyo. Maglagay po kayo ng bakante. Ito nga pong ano natin itong March 19 natin. Ang estimate po ng barko sa Cagayan de Oro is June 19 na. So, nauhuli na po kayo ng konti kung para sa first week on June kayo or second week of June kayo pupunta ng Pilipinas sa Mindanao. Alanganin na kayo para sa 19 na shipment natin is coming Wednesday, pero bukas iloload na po ito. So wag pong paplano ng late at isasakto. Wag po natin isasakto Kailangan po bigyan natin ng pagitan. So yung mga gagawin natin na plano, dadagdagan nyo lang po. Ako, pag napapadala ako, dinadagdagan ko ng 1 buwan. Kung magkaroon ng bagyo, o magkaroon ng port congestion, wala ko masyadong inaalala. Pinapauna ko na yung box. Ayoko na rin magdala ng marami. Kasi pag nadala ako ng bagahe na marami, putang, bawal ko. Kaya siya na, baka lagyan pa ng bala Kasi uso doon sa Pilipinas na naman yung naglalagay ng bala Tapos sisingilin ka para hindi na lang natin mapalaki pa. I-clear ka na lang namin, magbayad ka na lang ng ganito, parang under the table. Ang labo ng ganun. Kung ikakaso mo yun, kung marami kang oras, ilalaban mo yun, yung meron kang bala na nakita, dahil kwintas mo yun para agi-agimat mo, or memorabilia mo dahil nung tinamaan ka ng bala noon, yun ang galing sa katawan mo, kiniwintas mo na lang dahil ayaw mong itapon. Or may basyo ka kasi gusto mo pagdating sa Pilipinas titignan mo kung ganitong bang klase ng caliber yung sa ganito na ganito, meron kang souvenir sa ganito shooting mo sa Texas, sa USA, yung basyo lang, pag inalaban mo yun, meron kang lawyer sa airport, hindi ka nila pwedeng ikulong kasi wala yung barel. At lalo na yung basyo, yung ano na lang, shell na lang, pumutok na yun wala nang primary, wala nang pulbura yun. Yung primer po yung bilog sa gitna, yung pinapalo ng hammer. Pag pinalo ng hammer, nag-i-ignite siya ng apoy, tapos yung pulbura sa loob, maduduktungan ng apoy, puputok siya ngayon, lalabas yung bala. Kung wala nang primer, napalo na yun, nagamit na, at yung pulbura wala na rin dahil nga wala namang tingga. Saan mo pagagamitin yun? Yung tanimbala na yun. Kumbaga talagang hold up lang nila ang mga tao doon sa airport. So wag po kayong maniniwala sa gano'n. Kung may time kayo, ilaban nyo. Makipag-videoan kayo, sabihin nyo, sige, dali natin sa korte to. Mag-usap tayo, kunin mo yung pangalan nung security. Mag-usap tayo sa korte. Babayaran mo yung lawyer ko kapag nanalo ako. Sigurado yan kasi cha-charge kita ng pag-iistorbo mo sa amin. Imbis nagbabakasyon kami, pupunta kami sa korte dahil sa'yo. So, ganun lang yun. Pero, huwag ka na pumayag. Madali lang gawin mo. I-video mo. Maging wise ka. Yung President Rodrigo Duterte, si former president. Chine-checkmate niya Alam mo, nung yung dadalhin siya sa Netherlands, naghintay pa siya ng 30 minutes to 1 hour. Ini-educate niya yung mga polis. Binibigyan niya ng pagkakataon. Ito naman si Torre, tatanga-tanga. Sinabihan niya na, so hindi mo ako paghihintayin yung lawyer ko. Sigurado ka. Sinagot pa ni Torre hindi ko pa papasukin. Yari ka na. Bawal yun. Kumbaga, checkmate ka na, Torre. Yari ka. Babalikan ka na nun sa susunod. Prosecutor yun Di ba? Tapos sasama ako ngayon, wala kang pinakita ng hard copy ng warrant of arrest nang galing sa Amerika, nang galing sa Pilipinas. Ang pinapakita mo, soft copy pa ng warrant of arrest nang galing sa ibang bansa na dapat dadaan ka muna
sa justice system, sa judiciary ng Pilipinas bago ka dalhin sa ICC, sa Netherlands. Binayolate mo na kaagad yun. So, checkmate na naman. Tapos sumama siya. Aba, kung nakita nyo yung video, yung kwarto ng kulungan niya ay maganda, malinis. May kama. Mukhang naka-aircon pa. Tapos meron pang internet. May TV. Taka para siyang nakabakasyon. Kaya lang, hindi na siya makalabas-labas kasi wala, deprive of liberty ka, nakakulong ka doon. Pero yung mga tao na ganun, na katulad ni former President Duterte, mag-aaral yun doon kasi may internet siya. Mas lalo matututo, mas lalo niya magagawa yung ipaglalaban niya. Mali yung diskarte na yun. Dapat sa Pilipinas na lang siya nilitis. Binigyan ng search ng warrant of arrest doon siya kinulong. So na ngayon, napansin ko meron pa nga yung para doon sa alyansa. Sila mismo ramdam nila na yung mga tao ayaw na sa kanila, lalo silang natatalo dahil sa diskarte na yun. Kahit sabihin ng presidente na hindi kami involved doon, hindi, involved ka kasi ikaw din nag-ayos ng eroplano eh. Politicalized talaga eh, kasi dapat yan, yung ICC ang magpo-provide ng eroplano or magre-request ng eroplano na gagamitin, na pwede namang gamitin yung commercial flight. Bakit private pa? Hindi naman siya kasing gano'n na delikado na tao dahil matanda na. Hindi naman yung katulad ng mga drug dealer, mga killer talaga na kapag nakakita kahit na nail cutter makakapatay ng tao eh. Kakaiba yan eh. Yung mga sinasabi nila na kailangan ni private airplane mo, hindi. Wala siya, malmanay na, mahina na, hindi na nga makatayo. So, yung mga asunto naman na ginagawa naman ng kabila, binabagsakan sila ngayon. Si President Bongbong Marcos, binibigyan sila ng mga kaso naman ng mga kaalyansa, ng mga against sa kanila. Ang hindi niya nakikita, ginagamit nila yung mga yellow, ginagamit nila yung mga rebelde, mga NPA. Di nila alam kapag wala nang kakampi. Kasi actually tinutulungan nila si Bongbong para mas humina, hindi para lumakas. Kasi pag magkasama yung dalawa, si Sara at siya, malakas sila masyado. So dahil nangangarap dito si Romualdez, sabi nila na siya daw ang papalit vice president, pasusunod tatakbo siya na maging presidente. At pagka ginawa lang yung chart and change, magagawa naman sila ng posisyon na maging prime minister siya. So yung lahi nila, pinaplano na nila. So ayon din nila ibibigay ng madali yun sa iba. Kaya lang, hindi na nakikita yung view, pinalalakas sila yung NPA dahil napopondohan yung mga congressman na may hawak dyan. Yung mga party list na may hawak dyan, may mga pondo yung mga yan. Kaya nga lahat sila may confidential fund. Yung mga confidential fund ng mga congressman na yan, nagagamit na doon. Kasi sa confidential fund, pwede mong bigyan ng ibang pangalan, pwede mong itago yung identity, sasabihin mo, masusunog yung intelligence ko, yung tao ko kapag binanggit ko kung sino yan. So mali na kinampihan niya yun, na tinulungan niya. Kung baga sana, kinausap na lang yung mga Duterte. Pagtulungan natin, palaguin ito. Kung gusto mo maging presidente, magba-vice president muna si Romualdez, o kaya ikaw ulit mag-vice president. Basta pagtulungan natin, palaguin ng Pilipinas. Hindi yung, naisip ko bakit gusto nilang alasin kung gusto nilang palaguin ng Pilipinas? Hindi naman sila kinakalaban. Unity nga eh. Unity and continuity. Kasi siguro dahil nga sa ambisyon na yun, gusto nila sila. Mapabilis nila kasi matanda na rin si Romualdez eh. So parang ganun. So kayo na po umusga. Para sa akin, balikbayan box muna tayo. Yung balikbayan box nyo, pag ready na po, tawagan nyo lang po kami. Kontakin nyo kami sa 510-331-5545. Schedule nyo po kahit saan po dito sa Texas. Salamat po. Hanggang sa muli. Dupon Balikbayan Box.